Habang palagpas na ako sa Riles malapit sa lugar na pinagpa-practicean ko, naramdaman ko na may dumikit sa akin na isang matulis na bagay. Natakot ako at hindi na nakapagsalita kaya hindi ko na rin nagawang humingi pa ng tulong. At ang bida ng ating kwento ay itatago na lang natin sa pangalang Akire at taong 2023 nang may pangyayari sa kanyang buhay na hindi niya inaasahan. Grade 12 noon si Akire nang bumalik siya sa lugar na kanilang pinagpa-practicean dahil bilang isang panganay pinipilit niyang magsumikap na makatapos ng pag-aaral. Hanggang sa isang beses na inabot sila ng alas 7 ng gabi sa isang lugar na kung saan wala siyang kasabay sa mga madadaanan. Gusto sana ni Akire na magpasundo sa kanyang mama pero nagkataon naman na wala siyang dalang cellphone. At habang palagpas na siya sa gilid ng tren, may isang lalaki na tumabi sa kanyang gilid at naramdaman ni Akire na may idinikit siyang isang matulis na bagay. Kaya natakot si Akire at hindi niya na nagawang makapagsalita kaya hindi niya na nagawang humingi ng tulong dahil wala rin naman na tao na malapit sa kanila. Hindi na ididetalya ni Akire kung ano ba ang eksaktong ginawa sa kanya pero nang maramdaman niya na patapos na tsaka niya lang ito tinignan. Umuwi si Akire sa bahay nila na parang walang nangyari at hindi niya rin masabi sa kanyang pamilya nang dahil sa sobrang takot. Alam kasi ni Akire na sobrang dami na nilang problema at ayaw niya nang makadagdag pa. Kaya walang ibang magawa si Akire kundi sarili nilang ang pangyayari hanggang sa maramdaman niya na parang may kakaiba na sa kanyang katawan. Natural na mataba si Akire pero nararamdaman niya na parang may matigas na bahagi sa kanyang tiyan bukod pa sa buwan na siyang hindi dinadatnan. Hanggang sa makagraduate ng grade 12 si Akire at sinundo na siya ng kanyang tita para lumipat ng Maynila at doon ipagpatuloy ang kanyang kolehiyo. Hanggang sa makalipas pa ang ilang buwan araw ng Miyerkules, nasa eskwelahan pa si Akire. Naramdaman niya ang mayat-mayang pagsakit ng kanyang tiyan kaya alam niya sa kanyang sarili na ito na ang araw na manganganak na siya. Hindi pa rin siya humingi ng tulong kahit kanino kaya ang ginawa ni Akire ay umuwi sa bahay nila at naglatag ng mga labahin at doon siya humiga. Naramdaman ni Akire na parang may lumalabas na sa kanya at nagawa niya pa itong picturean para makasigurado na manganganak na siya. Pero nang makita ni Akire ang picture, laking gulat niya na paa ang una niyang nakita. Sa sobrang takot ni Akire ay sumigaw siya at humingi ng tulong. Agad naman dumating ang kaniyang tita at tumawag ng ambulansya. Nang makarating sila sa ospital, ramdam ni Akire ang hirap ng mga doktor para lang mailabas ang kanyang anak dahil nauuna ang kanyang paa. Pero paglabas ng bata ay wala na siyang narinig na ingay dahil mahigit 3 minuto pa bago umiyak ang kaniyang baby. Hanggang sa makauwi na si Akire at naiwanan ang kaniyang anak sa ospital kaya nagpupunta siya doon araw-araw para siya ang magpadede sa bata. Malaki rin ang panghihinayang ni Akire na hindi niya na maipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral at hiyang-hiya na rin siya sa kanyang tito at tita na nagpapaaral sa kanya sa college. Sa ngayon ay pauwi na si Akire at ang kanyang anak sa probinsya. Tanggap naman sila ng kanyang mga magulang pero hindi niya pa rin magawang sabihin kung paano siya nabuntis. Gusto man sana sabihin ni Akire kung ano ang tunay na dahilan pero hindi niya pa rin ito magawang aminin kahit sa kanyang sarili. Kaya laking pasasalamat ni Akire dahil mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang at napatunayan nila na kahit ano ang mangyari kay Akire ay kaya siyang tanggapin. Nagpapasalamat din si Akire sa kanyang tito at tita na nagpapaaral sa kanya sa college dahil sila rin ang nagbayad sa mga bayarin niya sa ospital. Kaya maraming salamat po sa mga taong nagmamahal sa akin na kahit kailan ay hindi ako iniwanan. Hanggang sa huli ay nandito silang lahat sa tabi ko at pinaramdam nila sa akin na hindi ako nag-iisa. Hindi po ako humingi ng payo, gusto ko lang i-share ang aking kwento kaya hanggang dito na lang Ate Charis.